Hi guys! Welcome back to my channel! Alright guys! Ito ang isa sa pinaka-importanteng concept na mapag-aaralan natin sa investing. Paano mag-value ng bonds? Kasi kahit wala po tayong balak mag-invest sa bonds, ito po ang pinaka-fundamental concept na kailangan nating matutunan. Kasi magagamit po natin ito sa kahit anong investing na gagawin natin sa ating buhay. Alright, kaya stay tuned. Pag-aralan po natin to. Welcome back. Ayan, how to value bonds ang topic po natin, no? Napaka-exciting. Bonds po is the easiest sa lahat ng security. Marami pong klase ng investment, no? Bonds po ang pinakamadali na i-calculate ang intrinsic value. At pag natuto po tayo, naintindihan natin paano mag-value ng bond, maiintindihan na po natin paano mag-value ng ibang klase ng investment kasi same concept lang po ang ia-apply po natin. Kaya madalas po maririnig po ninyo sa marami pong celebrity investors katulad po nila Warren Buffett, Charlie Munger, etc. Lagi nila sinasabi pag nag-value sila ng ibang asset, halimbawa ng stocks, kaparehas lang din daw kung paano sila mag-value ng bonds. Same lang daw po yung concept na ginagamit po nila, no? So una po sa lahat ang tanong, ano po ba yung bond? So ang bond po, parang utang lang po yan or loan, no? Utang na in-structure po siya para po pwede siyang bilhin or ibenta. Ayan, utang na pwedeng bilhin at pwedeng ibenta. Ayan, parang ganito po kasi. Halimbawa po yung company, ito sa kaliwa, yung company, umutang siya sa bangko, so may utang siya sa bangko, no? So yung bangko, kikita po siya sa investment niya, no? Doon sa loan. Investment po ito. Sa side po ng company, liability po ito. Sa side po ng bank, nagkaroon siya ng investment kasi syempre kikita siya sa loan po na ito. Kaya lang po itong loan na ito na sa bank, hindi po pwedeng ibenta ng bank ito. Hindi niya naman po nabebenta ito. Hindi siya ganun ka-flexible. Hindi po pwedeng basta-basta ibenta or bilhin, no? Yung loan na ito sa bank. Ang obligation po ng company na to, bayaran niya yung bank lang. So it's just the between the two of them. And then hindi po basta-basta natatransfer po ito. Yun po ang sinusolve ng bond. Mas madali pong i-transfer, okay, yung asset. Ayan. So ganito po siya, no? Ang bonds po, no? Para makautang po ang isang company or even government, no? Nag-i-issue rin po ng bond yan, no? At gusto po niyang makautang kahit kanino. Pwedeng sa ibang gobyerno, pwedeng sa mga companies, no? Umutang yung company or government, no, sa public, pwedeng umutang sila sa kahit kaninong entity, pwede po yan sa pamamagitan po ng bonds. So ganito po yan, no, yung company po or yung government, company lang po para hindi tayo masiraan ng ulo dito, yung company po, pwede siya mag-issue ng bond. So ano ba yung bond? Yung bond po, ay laman lang po niyan is promise, may specific promise po yan, may promise po yung bond. Ano po yung promise? Magbabayad siya sa iyo. Halimbawa, ang example po nito, no? Babayaran niya tayo ng 50 pesos kada taon for 10 years. 10 taon tayong bibigyan ng tig 50 pesos for one bond na bibilhin mo, no? Bibigyan ka ng company na 50 pesos every year. Ang tawag sa 50 pesos na yan, coupon, no? Ayan. And then on the 10th year, so last year na utang niya, ibabigay na niya sa'yo yung principal repayment. So bibigyan ka niya ng 1,000 on the 10th year, no? So every year, bibigyan ka niya ng 50 pesos. On the 10th year, bibigyan niya sa'yo yung principal which is 1,000 pesos. So malaki-laki yung 10th year mo kasi may 50 pesos ka na doon, may 1,000 pesos ka pa. Maliwanag po ba? Ayan, may coupon code ka kada taon and then on the 10th year may coupon ka na pero ka pang principal repayment. Okay? Maliwanag po, no? Ayan. So parang ganito po siya, no? Ayan, ito pinroject natin yung 10 taon. Year 1, kakakuha ka ng 50 pesos na coupon. Year 2, 50 pesos. Hanggang year 10, may 50 pesos ka. And then, may principal repayment ka na 1,000 pesos on the 10th year, no? Ayan. And then,
ang binibili po natin sa ganitong investment, no, pag binili po natin to sa company, syempre yung company magkakaroon siya kagad ng pera, and then in the future, kailangan unti-unti kanyang bayaran hanggang sa dulo, bibigyan niya sa yung lump sum. Parang ganun po, no? Kaya nababuy and sell po ito. Itong bonds po na to, pwede nating magpalit-palit ng kamay, no? Pwede mo ibenta sa ibang tao, bilhin na ibang tao, ibang entity. Kaya we can exchange hand kasi medyo flexible na po siya. Ginawa na po siyang security. Okay? Maliwanag po, no? So, and ito nga po, this is easy to value. Madali pong i-value po ito kasi lahat ng bagay ay predictable. Wala pong surprise, no? Yan. The issuer, yung company, pag sinabing 50 pesos ang ibibigay sa'yo every year, hindi ka nabibigyan ng mas malaki sa 50 pesos. Kaya kumita siya ng malaki o mababa ang kinita niya, 50 pesos pa rin ang ibibigay sa'yo ng company kasi yun lang ang pangako niya, no? Ayan. So, tumaas man o bumaba, wala, hindi tataas, hindi bababa. Laging 50 pesos lang po yan. Kasi yan lang ang promise niya po, no? Kaya lang may risk po ang bond. Kasi paano pag yung company na nag-promise sa'yo, nategi. Nategi siya na bangkarote, wala na. Hindi na mababalik ang coupon mo. Walang babalik sa'yo na coupon. Pati yung principal, yun po yung tinatawag na risk. May risk din po ang bond. Although, relatively safe po ang bonds, pero may mga chances po no na hindi mo masasabi, pwede mamatay yung company along the way or hindi kasya ang pera niya na ipambayad, wala po talaga, wala po magagawa. Yun po ang risk po niya, no? Yan ang risk po niya, no? Ayun. So assuming po na walang problem, exactly as planned, lahat na matatanggap mo. Kung wala po magiging problema, lahat po as expected, kung ano yung pinangako niya, yun lang ang matatanggap mo. Kaya napaka-predictable. Kaya po madali po siyang i-value. Ayun, no? Maliwanag po pa. It's easy to value. Ayan. Bibigyan ko na po kayo ng shortcut, pero hindi po ito applicable all the time, no? Ito laman, shortcut lang po ito para magkaroon ka lang ng idea kung anong worth po niya, no? Ang shortcut method po nito, i-divide mo lang yung coupon with the principal repayment. Okay, so ito po 50 pesos. Ang coupon mo taon-taon, ang principal repayment mo sa dulo 1,000. O i-divide mo 50 divided by 1,000, ang lilitaw 5%. O ang ibig pong sabihin po niyan, guys, kung mabibili mo po ang instrument na to for 1,000 pesos, kikita ka ng 5% na interest every year. Wala pong surprise. Ayan o, 1,000. Ano bang 5% ng 1,000? 50 pesos. Ayan po, i-divide mo lang 5%. O, di umikot lang po. So, ibig sabihin, pag nabili mo to for 1,000 pesos, kikita ka ng 5% every year, no? Maliwanag po. Yun po yung shortcut na method. Pero hindi po ito ang ginagamit para malaman natin kung ano ang fair market value. Hindi po ito ang magiging presyo nito sa market. Hindi dahil 50 pesos ang coupon nito at 1,000 ang principal repayment, laging 1,000 pesos ang value ng bond. Hindi po. Ang value ng bond nang fa-fluctuate po sa market, malikot din po ang bond. Tumataas, bumababa, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Malikot po yan. Tingnan nyo rin po, may graph din po yan. Malikot din po ang presyo ng bonds. Kasi paano ba magpresyo ang fair market, no? Ang ginagamit po nila, pine-present value yung lahat po ng future cash flow. Ayan, parang discounted cash flow model din po ito. Parang DCF lang din po ito, katulad ng tuturo ko before. Pero uulitin ko po sa video po na to, no? Okay, so una po, magi-start po muna kayo sa risk-free rate. Ano ba ang investment na walang risk, na halos walang risk? Yan po ang tinatawag na treasury bond or yung government na bond. Inisyo ng government, wala pong risk po iyan. Wala po, halos wala pong risk po yan, no? Kasi po, government bonds are the safest kasi po the government can print money to repay its debt. Halimbawa po, ang gobyerno po natin, nag-issue po ng bond, no? And then ang promises po niya, 50 pesos, 50 pesos, puro pesos ang promises po niya, mababayaran po ng gobyerno po yan kasi po kung mamalas-malasin, mag-iimprenta na lang po ng perang government, mabayaran ka yan. Kaya sigurado po, mababayaran ka. Wala pong case na hindi ka kayang bayaran ng government kasi may power ng government mag-imprenta ng pera. Okay? Alright? Kaya risk-free po ang tawag po dyan, no? O, halimbawa lang po para makapag-compute po tayo. I-assume po natin, no, na ang treasury rate right now ay 3%.
3%, no? 3% ang rate ang yield ng treasury bonds, no? Okay, no? Pero since po pag corporate na po ang kausap natin, sinasabi ko po sa inyo, may risk ang corporate, pwede pong mabangkarote, pwede mategi. So ibig sabihin ng corporate bonds, mas risky po yan kaysa sa government bonds. So dapat hindi ka papayag na 3% din ang kikitain mo sa corporate bond. Kailangan magdagdag ka ng premium. Kailangan mas mataas ng konti. So kung 3% ng treasury, dagdagan mo ng konti. Halimbawa, 2%. No, market na nagde-decide. Pero always greater than ng ano po yan, ng treasury yield. No? So 3% plus 2%. So sabihin na po natin na expectation natin 5%. Yan ang gusto natin kitain sa bonds, no? Alright, so 5%. So ganito po yan, no? Kompletohin niyo po muna yung inyong conversion rate, no? So yung piso mo on year 1, kasi 5%, no, ang na-decide natin expectation natin, no? So on year 1, yung piso mo kikita ng 5%. So maging 1.05, no? And then on year 2, since 1.05 na ang pera mo, yung buong 1.05 mo kikita ng 5% po yan. So magiging 1.1025, hindi po 1.10 ha, kasi yung 5 mo dito kikita na yan. Compounded po ito. So 1.1025. And then on the year 3, imumultiply mo na naman to ng 1.05. And then yung year 4, 1.05, 1.05. Hanggang makumpleto mo po yung table mo. Yung table mo, no? Kung magkano ang magiging piso mo in the succeeding years, no? In the succeeding years to come. Ayan. Kasi po, syempre po, no, pag nag-i-invest ka ng piso, lumalaki po yan ng lumalaki kada taon. So ito po ang inyong table. Inyo po itong magiging conversion rate table. Okay, ngayon ipa-plug in mo na ngayon yung cash flows mo dito. Ayan, nandito sa ilalim yung conversion rate mo. Ilalagay mo na po, ilalapat mo na sa taas ang iyong cash flows. At alam mo naman ito kasi nakapromise na ito, 50 pesos, no? Every year 50 pesos, 50 pesos. On the last year 50 pesos plus 1,000 pesos. Ayan na. So nakompleto mo na. Ang next mong gagawin, i-divide mo na ito tapat-tapat, no? Yung 50 pesos, i-divide mo ng 1.05, ang lalabas 47 something. Yung sa year 2, yung 50 pesos na yan, i-divide mo ng 1.1025, lalabas 45 pesos. Ayan, i-divide mo lang po tapat-tapat, divide mo lang ng i-divide hanggang makarating ka sa year 10. Ngayon, itong sa ilalim, ito na po ang present value ng lahat ng future cash flows mo sa investment mo. Kaya po tinawag ito na present value na method or discounted cash flow. Yung mga matatanggap mo na pera sa future, magkano siya today? Yung 50 pesos na matatanggap mo ng year 1, 47 pesos siya today. Yung 50 pesos na matatanggap mo sa year 2, 45 siya today. Yung 50 pesos makukuha mo sa year 3, 43 pesos siya today. Kasi mas malayo, mas matagal lang aantayin mo, no? Mas mababa ang value niya today kasi matagal lang aantayin mo, maliwanag po. So kung tinotal mo na po lahat yan, lahat na nasa ilalim na to, ang lalabas po dyan ay 1,000 pesos, which is alam na po natin yan kasi nga 5%. Yung kaninang kinalculate natin na shortcut method, no? Na yung 50 pesos na coupon, i-divide mo ng 1,000 yung last na payment mo, no? Yung principal repayment mo, 5% ang lalabas. So same lang po. So makikita nyo po, consistent po ang ating mathematics po dito, no? Now, hindi naman po ganyan lagi, hindi po laging tsamba na parehas yung ini-expect natin na tawag nito na interest rate, no? Sa coupon, no? Hindi laging ganon. Nag-iiba-iba po kasi ang yield ng government bonds. Depende po sa taon, depende sa hinahanap ng pagkakataon. Minsan mataas po ang yield ng government bonds kasi minamanipulate po ito ng central bank. Tinataas, binababa po nila yan. Depende sa agenda po ng central bank. Katulad po ngayon, mataas po ang yield ng government bonds. Hindi lang po 6%, more than 6% po ito. Hindi ko alam kung pumapalo na tayo ng 7 or 8%. I-assume na lang po natin na 6%, no? Assume mo lang po 6%, no?
Ayan, so 6%, syempre hindi ka papayag 6% kikitain mo sa bond. Hindi, corporate to, pwede mategi corporate. Magdadagdag ka ng konti. Halimbawa, 2%. So, expectation mo, 8%. Ngayon, gagawin mo ulit yung table mo. Imbes na 1.05, 1.08 na. And then every succeeding year, i-multiply mo ng 1.08, kaya naging 1.16 na to. Multiply mo na naman ng 1.08, 1.259, no? Ayan, hanggang makarating ka sa dulo. Ayun, no? And then, i-divide mo lang ulit yung mga cash flows mo. I-divide mo yung magkakatapat. Divide mo, magkakatapat. Divide. O, yung nasa ilalim, ito total mo ngayon. Ang total po nito, 798 pesos na lang. So, hindi na po 1,000 ang value po nito. Although sa dulo, no, sa year 10, parang counterintuitive no? 1,050 matatanggap mo, pero hindi. 798 pesos lang po ang value po nito. Kasi po mataas ang yield ng government bond. So, ito po yung kasabihan po na kailangan nyo po matutunan. Kapag tumataas ang yield ng government bond, bumabagsak po ang value ng corporate bonds, no? Ayan, no? So, next naman po, no? What if bumaba naman, no, ang yield ng government bonds, no? Bumaba. Oh, halimbawa, 1%. Noong mga previous years po, no, mga nakakarang taon nung the past 10 years, mababa po ang interest rate lalo na sa US, no? Minsan pumapalo lang po ng 1% niya. Assume lang natin 1%, no? For the sake of matuto po tayo, 1%. Okay, ngayon yung 1%, syempre, dadagdagan mo ng risk adjustment, no? Kasi mas risky ang government, ang corporate bond. So, plus 2%. Magiging 3% ang gusto natin, na expectation natin nakita, no? Ayan lang po gagawin natin. Again, magiging 1.03 yung conversion natin, no? And then, multiply mo na naman ng 1.03, magiging 1.06, no? Multiply mo na naman 1.03, 1.09 na, and so on and so forth, and so on and so forth. And then, i-divide mo na naman yung magkakatapat. Divide. And then, yung total sa ilalim, isasum mo na naman. So, ang lalabas ngayon dito, 1,170 pesos. Mas mahal na. Although, 1,050 yung huling-huling coupon niya, pero 1,170 pesos ang value po ng bond po na ito, no? Okay, same bond po pinag-uusapan natin. Same arrangement po, pero nagbabago na po ang value po niya, no? So, kapag bumabagsak po ang yield ng government bonds, tumataas po ang value ng corporate bonds. Ayan po, ayan, no? So, isa-summarize na po natin yung example natin, no? Ayan, so 3%, no, yung treasury yield, 5% yung risk adjusted natin, 1,000, no, 6%, 8% yung risk adjusted yield, ang value ng investment natin 798. Kung mababa naman ang treasury yield, no, mababa rin na ating risk adjusted yield, mataas naman magiging value ng ating bonds. So bonds po are generally safe. Safe po yan, no? Pero meron po siyang risk. Bakit mo masasabing safe? Kasi kung nabili mo halimbawa ang bond po na to for 1,000 pesos, ano man po ang mangyari po sa market, matatanggap po natin ng ating coupon na 50 pesos per year and 1,000 pesos sa dulo, no? Sa dulo po ng pag nag-mature na po, no, ang bond po na ito, no? So maka 50 pesos every year, and then on the terminal year makakatanggap na 1,000 pesos. So masasabi mong safe kasi sigurado matatanggap mo yung pera mo, no? Basta hindi mababankrupt yung company. Kaya lang po, risky po ito kasi kung kailangan mo mag-exit sa kalagitnaan along the way, kailangan mo mag-exit and natapat na mataas ang yield ng treasury yield, ay GG ka kasi babagsak ang value ng bond mo, hindi ka po makaka-exit. Yan po ang risk po niyan. Halimbawa na tapat ka sa 800 lang ang value ng bond, 1,000 mo nabili, GG ka. Nakukuha niyo po yon. Kung sa kalagitnaan, sa isang banda safe siya kasi sigurado matatanggap mo lahat ng cash flow. On the other hand, risky po siya kung kailangan mo mag-exit, no, along the way. Parang ganun po, no? So, why is valuation of bond important? Kasi pwede mo po itong gamitin sa kahit anong investment, no? Kasi ito po sa taas, no, yung example po natin, no, gumawa tayo ng 5%, no, na example dito sa taas. And then alam kasi natin yung mga cash flow, so madali po natin na calculate.
Ganito lang po ang kaibahan po niyan kapag iba yung investment po natin. Iba lang po yung cash flow. If you fill in the blanks mo lang yung cash flow for the next 10 years, yun lang ang hindi mo alam. Kasi halimbawa kapag stocks ang binili mo, hindi predictable. Hindi predictable kung magkano yung cash flow na matatanggap mo. So ikaw ngayon ang manghuhula ano ang value ng mga question mark na to. Pero assuming no, na may hula ka kung ano yung mga question mark na ito, edi i-divide mo lang and then makukuha mo na yung value po ng investment po na yan. Kaya po sinasabi po na marami nagtuturo ng investment, pinaka-fundamental po talaga maintindihan natin paano nagva-value ng bonds kasi ganito tayo magva-value din ng ibang investment. Hindi lang natin alam kung ano yung cash flows, huhulaan po natin with the best ability that we can. Ayun lang po, no? So yon, the yearly coupons are variable, hindi natin alam, no? So in summary po, no? Ang bonds po ay pinakasimple na i-value kasi wala pong surprise. Lahat predictable, no? And then, pinresent ko po sa inyo yung shortcut na valuation. And then, pinresent ko rin po sa inyo yung present value na method or yung discounted cash flow na method, no? And always, kino-compare nyo po yung bond with the treasury yield. Maglalagay ka lang po ng konting risk adjustment kasi mas risky po ang corporate bonds, no? And ang methodology po na ito ay applicable sa ibang investment. Ayan lang po ang ating topic today. Sana may natutunan po tayo. As always, disclaimer, ako po ay hindi professional analyst or professional in any capacity. Professional po ako pero sa IT industry. Wala po kinalaman sa pera. Do your own research before making any investment decision. Salamat sa pakikinig po ninyo. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Mag-comment lang po kayo. Thank God. Happy investing, guys. Happy Christmas. Bye-bye.